So good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong kay Guanzon, itong si Senator Robin Padilla, ang pinakamagaling na senador ng Pilipinas. Di ba kahapon, o isang araw, may nakaaway si Guanzon doon sa Rockwell Mall sa Makati. Tapos sabi niya, nilait daw siya. Pero pinalalabas daw siya sa mall. Di ba? If it was done scandalously, 'di ba? Talagang dapat kang magalit. Pero kung yung sinabihan dahil umuubo siya at grabe daw yung ubo niya. Ngayon, ang sabi, sinabihan daw siya na dapat magsuot ka ng face mask. Ayon dun sa nakasaksi magsuot po kayo ng face mask, ganun. Tsaka kung kayo nandito sa mall, ganyan, dapat lumabas na kayo. Actually, yun naman tama naman talaga eh. That's the lesson we learned during the pandemic. At maraming mga Filipino, pag nandun sa enclosed area, even myself, nag-face mask ako, lalo na ganyang kulob na lugar, malamig. Nako. So marami pa rin mga Pilipino talaga na dala pa rin yung lesson nung protocol ng panahon ng pandemic. Ako lang masama doon. Oh. Ngayon, ito nga yung sabi ni 'di ba? Narinig natin to sa video. Pinutang ina mo yung babae. Oh, di ka naka Rolex, di ka naka Gucci. Grabe kayo ha. Oh. Kapag grabing no, siya pa yung nilait ha. Pero yung sigaw niya kahapon doon, no, isang araw minura niya. Hindi niya akalain yung minura niya, half Filipino pala yon at abogada. Graduate pa ng Ateneo Law. Ngayon, umepal po yung pinakamagaling nating senador, si Robin Padilla, na napapuzzle sa mga Filipino. Sabi ni Robin, walang sino man na dayuhan ng maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa. May ubo man o wala. Unang-una, gano'ng nakakasiguro si Robin na pinalalabas nga si Guanzon. 'Di ba? Kasi pa pwede naman yung payo na mabuting, yung in a polite manner. Isipin nyo yon. Ito lang wala pa akong na-encounter na Atenista na bastos manalita. Sa totoo lang, wala pa. Ang na-encounter ko lang sa kanila, yung mga taglish, yung mga ganun magsalita. Yun lang. Pero yung bastos, wala pa. Because si Guanzon, pinoportray niya na yung babae, bastos yung pananalita sa kanya. Diba? Ngayon, sabi ni Robin, walang sino man na dayuhan ng maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino, sa kahit saang lugar, sa sarili niyang bansa. May ubo man o wala. Ay nako, Robin Padilla. Paano nung panahon ng pandemic? Hinuhuli pa nga Ay nako. So ito yung kanyang post. Akala ko kasi joke lang yung mga nakikita, baka fake news, mga ganon. 'Di ba? So pinuntahan ko yung account ni Robin. Sabi niya nga po talaga, na-realize niya ako rin at first akala ko Chinese talaga yon. Pero yung nga sabi, kakilala pa yung abogada, yung babae, kakilala pa ni Attorney Bueno. And then together with Top One, sa isang vlog nila, collab yata yun. Hindi ko pa napanood I believe they discussed about the canon ng mga abogado. Ibig sabihin, code of canon, ibig sabihin, code of ethics ng mga abogado. Diba? And then, yung grounds para sa kanyang disbarment case. Now, or possible disbarment case. Sabi ni Robin Padilla, Pilipino daw, hindi Chino, ang sumita kay Attorney Guanzon sa mall. Di mas lalong katangahan ang pumanig ka sa Pinoy na yan. Senior citizen si Attorney. Nasa batas natin ang pag-aalaga at paggalang sa senior. Gusto ko lang din pong ipunto rito, mga kapatid.
Yun pong Senior Citizens Act, okay? At saka yung, etong nilagay niyan, yan. And then, eto pong, yung mga batas na yan, wala pong nakalagay dyan na kapag senior citizen ay dapat mong konsentihin. Okay? Tama po yan. Tungkol sa pag-aaruga, pagkalinga sa mga senior citizen. Okay? Pero hindi po nangangahulugan na kukonsintihin. Kung sinabihan ka na inuubo po kayo, dapat mag-face mask kayo. Tama yon, 'di ba? Kasi unang-una, nagkakalat ka ng bakterya. Umaabot daw ng 25 meters radius ang kayang abutin ng bakterya. Kung mag-face mask ka, 'di ba? Di hanggang mukha mo lang 'yan, hanggang damit mo na lang 'yan, limited, 'di ba? Ang pwede mong mahawaan. Oh. Tapos, isang mabuting gawain 'yun. 'Di ba? Walang masama na mapayuhan ng ganon. Oo. Pwede namang sabihin hindi, okay lang, ano lang, nangati lang yung lalamunan ko. Di ba? Madalas yun naman talaga ang isasagot dun eh. And then magte-thank you ka. Sige, thank you sa advice. Di ba? Lalo na kung matanda. Ako man siguro eh. Sabihin ko, oy, nanang, matindi po yung ubo ninyo. Baka gusto nyo po magsuot ng face mask. Oh. Okay po ba kayo? Di ba? Dapat po wala kayo dito sa mall. Ganon. Kasi malamig. Oh. Ay nako. Tsaka sa mall kasi, ano yan eh, sari-sari yung mga tao dyan na nasa loob. Di ba? Iba-ibang bakterya ang binubuga ng mga yan. Nag-exchange gift sila ng mga bakterya nila. No. Ulitin ko lang, yung mga batas na yan, hindi dyan sinasabi na konsintihin ang senior citizen. Okay? Kaya sabi ni Robin nasa batas natin ang pag-aalaga at paggalang sa senior citizen. Magpasalamat nga dapat ang Pinoy na yan at hindi inaatake o nadisgrasya dahil high blood si attorney sa kawalang modo niya. Grabe no, napaka-judger nito ni Robin. Anong klaseng Pinoy yan? Pagka-Pilipino natin ang paggalang sa matanda at pag-aruga, hindi sitahin mo at palabasin dahil umubo. Hindi mo alam, utak ni Robin may ubo. Yan ang buhay ito. Robin Padilla. Galit na galit, no? Concern na concern kay Guanzon, si Robin Padilla. Oh. Pero maalala ko lang, ito sabi ni, naalala nyo nung merong Chinese Coast Guard na yung nagbanggaan yung barko nila, tapos may namatay doon. Awang-awa si Robin Padilla doon. Sinisi pa ang kapwa Pilipino. Sabi niya, nakakaawa ang Chinese Navy dahil hindi dahil namatayan. Hindi naman Navy yun eh. Coast Guard yung namatay eh. Namatayan sila ng higit sa 3 tao dahil sa maling pag-drive ng kapwa nating Pilipino. Talino, di ba? Alam mo, kung hindi umiwas, kung di magaling umiwas, yung nagmamaneho ng Coast Guard vessel noon, wasak yun. Imagine yung impact nung pagganon. Ang plano kasi ng Chinese Coast Guard doon, yung gitna ng sasakyan, pag nung barko ng Coast Guard natin, titirahin nila yun sa uluhan at saka doon sa may gitna. Para pagka tinamaan dito at saka dito, matutwist yun. Mawawasak yun. Diba? Mapapango yung barko natin at mapuputulan ng buntot. Mukhang katawa-tawa ang itsura sa dagat. Yun ang plano nila doon, palulubugin nila. Kaya nga ang lakas ang tuli ng andar nila, kaya yung impact grabe. 'Di ba? Kaya lang nangyari, sila yung nagkatamaan. Babanggain nila yung tayo eh. Hindi ho yung naisip ng pinakamatalino yung senador. At awang-awa pa siya ron sa 3 namatay. 'Di ba? Nakakawa naman, namatay yung 3 nadali dahil sa maling pakikitungo ng China sa mga kapwa nila claimant sa West Philippine Sea. Yun lang yun. Diba? Now, balikan natin itong kay Guanzon. Sabi niya na high blood ako kanina or last night. Ang taas. Tumaas pala yung high blood niya. Medics had to assist me in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious
after I coughed once due to an itchy throat. Alam mo, pagka hindi naman siguro ka panipaniwala, isang beses ka lang uubo, then sasabihan ka na ng tao, di ba, pupunahin ka na. Again, yun po tao na yun, abogada rin. Dito, Chinese pa yung binabanggit niya kasi hindi niya pa alam na abogada pala yun. Hmm. Akala niya talagang dayuhan lang. Tsaka bakit niya inaawa yun? Magagalit ang mga Chinese niyan, mga tropa ni Digong. Sabi niya, uh, he said, yung lalaki, sabi, "You're coughing, you should not be in the mall. Leave." Diba? Ang tanong, yun ba talaga yung pagkakasabi? Ang puta. Siya nga ang hindi taga Makati, ako pang papalayasin niya. O paano niya nasabing di taga Makati yun? Di ba? Kasi ginudge niyang kaya niyang bulihin kasi tingin niya Chinese. Ito ba? I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in the mall. You have no right to tell me to leave. I demanded an apology but he refused and instead uh, looked at me head to toe. Sabi niya, iyo di puta. Kung makautos, parang amo ko siya. Mata pobreng hindi naman mayaman. Sinabihan ko, can't you afford to buy a mask? Sinagawan ko, you don't even wear a Rolex or a Gucci. Mata pobre. Mani pa nga spelling niya ng Gucci. Pangalan niya, Chiong. Sabi niya, nalaman pa yung pangalan. Nag-file ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Dinilaan pa ako. Sa tingin niyo kaya, 'di ba? Gagawin ng tao, nasa police station na kayo? Magdidila ka pa? Parang ang labo naman nun. Ano yung batang maliit, nag-aaway? Nasa police station? Sus Mariosep, kahit kriminal wala pa ako nabalitaan ganyan, sa totoo lang. Na nandun na kayo, dilaan ka pa. Maliban na lang bangag. Sabi, mga babasahan na sila ng Miranda rights ng police investigator. Tumakas. Ganun-ganun lang yun. Mga katakas. Tinakas ng lawyer nila. Mga attorney, gagawin nyo ba yon? Itakas ang kliyente nyo. Hindi ba that is against our code of conduct as lawyers? Mananagot ka din, kagaya ni Martin Luther. Biglang dinala kay Martin Romualdez eh. Ay, nako. Hindi po siya DDS. Itinatanggi niyang DDS siya. Ha? Kakamping daw siya. Pero isinusuka siya ng mga kakamping. Now, for Robin Padilla, it's up to us if we believe her, di ba? Pero ang pinakaano ko rito, itong kay Robin, bakit naman mas galit na galit ka sa mga Pilipino na naniniwala o pumapanig doon sa doon sa nakaaway ni Guanzon? Kasi ang narinig natin sa video 'di ba? Yung pagmumura ni Guanzon sa kanila, o yung panlalait, yung pagmumurahin ka doon, o yung laiting ka doon, iskandalong malala yun. 'Di ba? Ewan ko ba? Senator Robin Padilla parang may ubo rin sa utak ito Ito na nga lang, tingnan nyo naman. Hindi niya naisip na dapat sinabi niya pa nga dyan condolence sa mga sa Chinese community pero mabuti na lamang din nakaiwas. No? Magaling yung kapitan ng barko ng Philippine Coast Guard dahil dun sa impact na inabot ng barko ng Coast Guard ng China. Kung ang tinamaan ng barko natin na maliit, malamang lubog na ngayon at patay na lahat ng crew. Di ba? Yun ang hindi na-realize dito ni Robin Padilla. Itong taong ito, tingin ko, hindi ito talaga para maka-Pilipino. Maka-China talaga to. Makadayuhan. O talagang inuubo lang din to sa utak.